Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Magandang gabi po. God bless po. Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Live po tayo ngayon dito. Paki-join na po kayo. Our topic for tonight is the God's wills of God. Yun po. Ang topic po natin, yung kalooban po ng Diyos. Yun po ang ating paksa, ating topic. Medyo magandang ano po to yung turo, no? Kasi po sa Diyos, bawal po magsinungaling, no? Kaya tuturuan ko po kayo ng kanyang kalooban. Yung maglihim, yun po yung kalooban ng Diyos. Maglilihim lang tayo, ganun. Para hindi po tayo magkasala sa pagsisinungaling. Ayaw po kasi ng Diyos ng mga sinungaling. Ayaw ng Diyos yun. Kaya tuturo ko sa inyo kung para hindi kayo makapagsinungaling, tuturo ko sa inyo yung kalooban po ng Diyos. Yun po. Yung kalooban niya. Ayaw kasi ng Diyos ng mga sinungaling. Ganun. Ayaw niya yun eh. Kasi ang kalooban ng Diyos, hindi siya nagsisinungaling. O yun. Pero kalooban niya yung maglihim. O yun, ganun lang gagawin nyo. Maglilihim lang kayo. O huwag lang kayo magsisinungaling. Diba, o ganun, secret, o confidential, ganun. O, diba? Kasi may mga bagay na hindi rin pwedeng malaman ng ating kapwa sa sarili natin. O, secret, gagawin na lang natin. Secret, confidential, o diba, ganun. May mga bagay kasi na hindi natin pwedeng sabihin sa kanila. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung magsikreto at saka yung hindi magsinungaling. Yun po yung kalooban niya. Tuturuan ko po kayo para hindi kayo makapagsinungaling. O sabihin nyo lang, secret o confidential, gano'n, kung ano tinatanong sa inyo. Meron kasi mga bagay na sa tao na hindi dapat malaman din ng kapwa natin, di ba? O, di ba, ganun? Kaya, kailangan magsikreto na lang tayo, huwag tayo magsinungaling. Ayaw kasi ng Diyos yung mga sinungaling eh. Kasi ang Diyos hindi po sinungaling. Ganun po. Pero kalooban niya maglihim. Yun po yung kalooban niya maglihim at saka yung hindi nagsisinungaling. Yun po yung ating topic, the wills of God. Yun po. Yun po yung ating paksa. Ganun po. Kasi ayaw po ng Diyos nung sinungaling kasi siya eh. Ang sinungaling kasi sa diablo po yun. Sa diablo po yun. Ito, basahin ko sa inyo. Kalooban po kasi ng diablo yung magsinungaling. Kaya sa Diyos naman, kalooban niya yung hindi magsinungaling. O yun, maglihim yung kalooban ng Diyos. Yung, maglilihim lang tayo, huwag tayo magsisinungaling. Ganun. Pero merong mga gawa, no? Pero sabi nila, kasama nila yung Diyos, nakikilala nila, pero nagsisilakad naman sa kadiliman. Ayun po yung malalim na gawa ng kasinungalingan eh. Yung, kunwari, nakikilala mo ang Diyos, tapos kinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ganun, malalim na kasinungalingan yun. Ayun, yun hindi po makakawala sa akin yun. Alam ko po yung mga ganun. Yung mga kunyari sa Diyos sila pero yung mga gawa nila mali o sa diablo po yung ganun. Hindi sila makakadusot sa akin. Kalooban kasi ng diablo yung magsinungaling eh. Yung kalooban naman ng Diyos yung wag magsinungaling at saka maglihim. Yun po yung ating paksa. Turuan ko kayo na para hindi kayo magsinungaling, no? Maglilihim lang po tayo, ganon. Maglilihim lang, huwag tayo magsinungaling. Kasi kalooban po ng Diyos, ng diablo, yung magsinungaling. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po sa 8:8
44. Kayo sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buot pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ayun, kalooban ng Diablo yung mga sinungaling. Kaya hindi yun po yung para makaiwas tayo sa kasinungalingan, di ba? Tuturuan ko kayo, yung sikreto, yun po yung kalooban naman ng Diyos. Magsisikret lang tayo. Kasi di ba, may mga bagay na kailangan di rin nilang malaman ng kapwa natin, di ba? O sabihin natin secret, ganun lang po, confidential, wag lang po tayo magsinungaling kasi bawal po yung magsinungaling. May mga bagay kasi na hindi pwedeng malaman ng ating kapwa, di ba? Para sa ating sarili. Ganun. Nung bata nga ako may ganun. Nga lang, hindi ko nasasabihin sa inyo. Secret na lang po. Ganun po, kalooban ng Diablo yung magsinungaling Kaya, ang kalooban naman ng Diyos yung magsikreto at saka yung hindi siya nagsisinungaling, puro siya sa katotohanan. Ito po kasi yung mga malalalim na gawa ng Diablo, saka ng tao. Yung kunwari nakikilala nila ang Diyos pero nagsisilakad naman sila sa kadiliman. Yun, yung malalim na kasinungalingan po yun, yung mga ganung bagay. Yung kunyari kilala mo yung Diyos tapos yung mga gawa mo naman, mga mali, mga masasama, mga baluktot, yun, malalim na kasinungalingan yun, ng mga gawa ng Diablo po yung ganon. Ito, basahin ko sa inyo rito sa unang 1:6. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Yung sinasabi mo, kasama mo ang Diyos, may pakikisama tayo sa Kanya, pero yung gawa mo naman mali. Yung malalim na kasinungalingan nyo, yun po yung mga sa Diablo. Kunyari, kilala nila ang Diyos. Kunyari, yung kanilang sekta sa Diyos. Pero yung mga gawa naman, gawa ng mga kadiliman, kung ano pinagdadagdag ng utos. Yung malalim na kasinungalingan po yun, yung mga gawang ganun. Kunyari, andito ang Diyos sa amin, yung pala, yung mga gawa mo, palpak, puro mga masama, mga kasinungalingan. Hindi po yun ang sa Diyos na bagay, yung mga ganung bagay. Basahin ko sa inyong muli. Ito kasi yung malalim na kasinungalingan yung ibig sabihin po ng nagbubulaan, nagsisinungaling po yung ganun po. Basahin ko sa inyong muli dito sa unang 1:6. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Yun po yung malalim na kasinungalingan yung kunwari kilala mo ang Diyos tapos yung mga gawa mo naman, mga gawa ng kadiliman. Kunyari may pakikisama, kasama mo ang Diyos, may pakikisama ka, tapos mga gawa naman ng kadiliman yung ginagawa mo, yun po yung malalim na kasinungalingan, yung mga bagay na gano'n, yung walang gawa, yung kinakaila nila yung Diyos nun, yung gano'n, parang yung malalim na kasinungalingan po ibig sabihin po ng gano'n. Gaya rin dito sa Tito, sabi rito sa Tito 1:16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibas ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bagay na gawang mabuti. Itinakwil, sabihin tinatanggi nila sa kanilang sarili yung mga bagay na mabuti. Malalim na ayun po yung malalim na gawa ng Diablo, yung mga kampo ng Diablo.
kunyari, nakikilala nila yung Diyos, pero yung mga gawa naman nila, malayo sa kalooban ng Diyos. Yun po'y malalim na nga kasinungalingan ng Diablo, yung mga kampo niya. Ganun. Ganun po yun. Ayun po yung malalim na kasinungalingan. Kasi, at saka yung isa pang malalim na kasinungalingan, yung sumasaksi ka sa isang bagay, halimbawa, hindi naman totoo, binibintangan mo yung tao, o yun po, kasinungalingan din po yung ganun. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito. Sa Tito 1:16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibas ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yun, no? Kunwari, kilala nila ang Diyos, pero hindi naman sila gumagawa ng mga kabutihan, puro kasamaan, gano'n, kasinungalingan. Ayun, mga malalim na gawa ng Diablo, yung mga ganun po. Sabihin nila, andito yung Diyos sa amin. Tapos yung pala, may mga ribulto, o ganun. Tapos, andito yung Diyos sa amin. Tapos, ang dami mong idinagdag na utos. Yun po yung malalim na kasinungalingan, yung mga wala sa gawa. Ganun po. Saka yung sumasaksi ka sa hindi katotohanan, yung kasinungalingan po yun. Masama po yun sa Diyos. Yung nagbibintang ka sa kapwa mo, hindi naman totoo. O yun, bawal po sa Diyos yun, kasinungalingan yun. Yung malalim na gawa ng kasinungalingan yun, yung Diablo. Mga anak ng Diablo po yun, yung mga ganon. Yung mga nagbibintang sa hindi katotohanan. Ayun po yung malalim na gawa ng Diablo, yung mga kampon niya, yung sumasaksi sila sa hindi katotohanan. Ito sabi kasi rito ng Diyos ganito, no? Sa may Marcos 10. Dito sa Marcos 10:17 hanggang 19. Malalim na kasinungalingan po kasi to, yung sumasaksi ka sa hindi katotohanan. Masama po yun eh. Binibintangan mo yung kapwa mo, tapos di naman totoo. Yung kasinungalingan po yun, hindi po yung kalooban ng Diyos. Pero ipaksa natin, no, yung kalooban ng Diyos para matuto. Ang kalooban po ng Diyos, yung huwag tayo magsinungaling, o magsisikreto lang tayo pwede. Yun po yung kalooban ng Diyos, secret. Si-secret lang natin yung mga lihim natin, mga ayaw nating sabihin sa kanila, ganun. Sabihin natin, secret, confidential, o di ba? Ganun po. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung magsikreto, tsaka yung di magsinungaling. Ito, basahin ko muna sa inyo yung malalim na kasinungalingan na gawa ng Diablo dito. Yung nagbibintang sa hindi katotohanan, ganun. O ganun po, ito sa may Marcos. Kailangan wag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Yun po, kasi malalim na kasinungalingan yun eh. Binibintangan mo yung kapwa mo, tapos hindi pala totoo. Yun, malalim na kasinungalingan yun. Alam ko yun kasi yung mga malalalim na kasinungalingan eh. Gaya ng halimbawa, kilala mo ang Diyos, tapos kasama mo ang Diyos, sabi mo, tapos yung gawa mo, malayo naman sa kalooban ng Diyos, yung malalim na kasinungalingan po yun ng Diablo, ng mga kampo ng Diablo. Ito ang sabi sa Marcos 10:17. At nang siya ay umalis, lumalakad sa daan at may isang tumatakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. O yun, malalim na kasinungalingan po kasi yun yung sumasaksi ka sa hindi katotohanan. Ganun po, yung mga malalalim na kasinungalingan, yung nagbibintang ka sa kapwa mo, hindi naman totoo.
Ganun. Kaya nga yung nagbibintang sa lumang tipan pag binintangan niya yung kapwa niya o pati siya papatayin din yung ganun, yung nagbibintang sa kapwa. Ganun po. Pero tayo, ang kalooban ng Diyos, maglihim lang. Ganun po yung kanyang kalooban. Kung meron tayong mga bagay na ayaw nating sabihin, huwag tayo magsisinungaling. Ano yun lang natin, sabihin natin. Confidential, secret, ganun, di ba? May mga bagay kasi na yung hindi dapat malaman ng ating kapwa. Yun po. Susundin natin yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban niya, magsikreto. Yun po yung kalooban ng Diyos. Secret lang, pero hindi siya nagsisinungaling. Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Nagsisikreto lang siya. Hindi siya nagsisinungaling. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yung magsikreto, at hindi naman siya nagsisinungaling. Nagsisikret lang. Secret! Ganun po yung Diyos. Ganun po. Para matuto kayo ng kalooban ng Diyos, secret lang, di ba? Secret, saan bahay mo? Hindi ka nga nagsinungaling. Saan bahay mo? Saan lugar? Secret! Di ba? Yung malaman yung bahay mo, secret. Confidential yun Ano, ilang edad mo? Sabihin sa'yo may nagtatanong, ilang taong ka na? Secret, confidential. May mga bagay kasi na hindi natin pwedeng sabihin sa ating kapwa Yung pala, scammer na pala yun no? Binigay mo yung address mo, binigay mo yung ano mo, di ba? Yung age mo. Yung pala scammer. Para hindi tayo magsinungaling, sabihin natin, secret. Ganun po. Yun po yung, nasusunod pa natin yung kalooban ng Diyos. Ganun po. Ayun po yung kalooban ng Diyos, yung magsikreto lang. Hindi siya nagsisinungaling, pero nagsisikreto siya. Ganun po. Para hindi tayo magsinungaling. Ganun. May mga bagay kasi sa atin na, sa ating mga tao, hindi pwedeng malaman ng tao, di ba? Halimbawa, merong ginagawa pala doon na di ba? Hindi natin pwedeng sabihin. Ililihim lang natin. Ito po yung kalooban ng Diyos. Naglilihim lang po siya. Ito po isang verse na unang babasahin ko sa inyo. Dito sa Colosas 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, inilihim. Kalooban ng Diyos, yun yung maglihim Yun po yung kalooban ng Diyos para matuto tayong maglihim, hindi tayo magsinungaling, ganun po. Babasahin ko sa inyo muli rito sa Colosas 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. Na sa kanila minigaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo. Na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Inilihim ng Ama ang Panginoong Yesus, inilihim ng Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung maglihim lang para hindi po tayo magsinungaling. Ganun po. Ganun. Basahin ko po sa inyo muli dito sa Colosas 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Inilihim Panginoong Yesus Yun, inilihim yan sa lahat ng panahon at lahi. Anong panahon? Nung nagkaroon pa ng unang araw, nung nilalalang pa lang yung tao, nakalihim ng Panginoong Yesus. Sa lahat ng panahon at lahi. Lahi pa ni Eva at Adan, nakalihim na ang Panginoong Yesus. Tapos nung unang araw, nakalihim na siya. Hindi pinakilala. At sa panahon lang natin ngayon, pinakikilala sa panahon ng mga Gentile. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung maglihim lang para hindi po tayo magsinungaling. Maglilihim lang tayo. Ito pa rin, basahin ko rito sa sa inyo rito para matuto kayong hindi magsinungaling. Ganun po, pinaalam ko sa inyo. Para hindi po tayo matuto magsinungaling, maglilihim lang po tayo. Ganun. Kasi may mga tao, mga mapalatanong Kaya sabihin natin, secret. Ganun.
Kasi may mga scammer eh. O ilang taon ka na? O ganon. Saan ka na nakatira? O. May mga ganong mga tao, di ba? O sabihin na lang natin, secret o confidential. O di hindi tayo nagsinungaling, di ba? Ganun lang po ang technique para nalalabanan natin yung contra evil po. Ganun po. Ito po sa Genesis, no? Genesis 18:17. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ayun, no? Sabi ng Diyos dito, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? O, naglilihim po ang Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos, maglihim at saka hindi nagsisinungaling. O, ganun. Para hindi po tayo magsinungaling, maglihim na lang po tayo. O, ganun po yung sasabihin natin sa kanila. Confidential, secret, o, lilihim na lang natin sa kanila, di ba? O, basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Genesis 18:17. Sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangan si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat na bansa sa lupa. O yun, pagpapalain kay Abraham ang lahat ng angkan sa lupa. O yun po yung kalooban ng Diyos, naglilihim lang po siya. Para hindi po tayo makapagsinungaling. Ganon. Gaya ng tinanong din yung Panginoong Yesus, sabi ng mga apostol, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sabi na niya dito, basahin ko sa inyo rito. Sabi niya, itinakda na ng aking Ama, kailan ba darating ang kaharian? Sabi niya. Tapos sabi naman ng Panginoong Yesus, itinakda na ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ayun, naglilihim ang Diyos. Ganun po yung gagawin natin, yung maglilihim lang tayo para hindi po tayo magsinungaling. Ganun po. Ganun po, para nasusunod pa natin yung kalooban ng Diyos, inililihim lang natin, di ba? Ganun po, ito. Kalooban ng Diyos po yun, yung maglihim. Kaya ganun po yung technique para hindi po tayo magsinungaling. Ito po sa Gawa. Ito sa Gawa, no? Gawa 1:5. Patuloy. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapwat kayo'y babautismon sa Espiritu Santo, hindi malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi sa Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. O yun o, hindi niya itinakda na ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sabi niya, tinanong kasi siya rito, yung mga apostol, isasauli mo ba ang kaharian sa Israel? O ang sagot naman ng Panginoong Yesus, itinakda sa kanya ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung maglihim lang para hindi po tayo nagsisinungaling, ganun po. Susundin natin yung ganun, yung maglihim lang tayo, hindi tayo magsisinungaling. Kasi may mga tao, mga palatanong, saan ka ba pupunta? Sabing gano'n, di ba? Parang gusto sumama sa iyo. Di ba? Saan ka ba pupunta gano'n? Baka parang aabangan ka, di ba? Kaya maglilihim na lang tayo. Secret! Gagawin lang natin. Basahin ko po sa inyong muli rito, no? Sa may Gawa 1:6-7. At tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. O hindi sinungaling ang Panginoong Yesus, di ba? O sinagot niya, hindi ukol sa inyong makaalam ng mga panahon at mga araw, kundi
itinakda na ng Ama sa kanyang sariling kapahamalaan. O, hindi siya nagsinungaling. Inano niya lang, gano'n, no? Di ba? O, na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapahamalaan. Sabi gano'n kasi ng mga apostol, isasauli yung bang karyaan sa Israel o hindi ukol sa inyong mga panahon, kundi itinakda na ng Ama sa kanyang sariling kapahamalaan. O, ganun po. Yun po yung kalooban ng Diyos, maglihim para hindi po tayo nakapagsisinungaling. Maglilihim lang po tayo pero wag tayo magsinungaling. O, di ba? Halimbawa, tatanungin ka, o ano ba trabaho mo? Yung iba nagsisinungaling. Sabi, ano ba trabaho mo? Makapaghambog lang, sabihin niya, engineer ako. O seaman ako. O makapaghambog lang sabi niya, seaman siya. Yung pala, seaman loloko. Nagsisinungaling pa siya ng ganon. Pagka ganon, sasabihin niya pa Tapos, hindi naman pala totoo, di ba? Seaman ako, saka engineer. O, ganon, nagsisinungaling siya tapos yung pala, trabaho niya, ano lang, contractor lang pala, ganon. May mga ganon tao, yung mga naghahambog lang, nagsisinung para makapagsinungaling, Nagmamataas ba, ganon, na, ganon yung trabaho ko, ganon, makikita ko ron, para lang hindi siya mapaya, magsisinungaling yun, ganon, May mga ganon tao, di ba po? Sabi niya, ganon, meron akong ganyang kamag-anak Sabi niya, seaman daw siya. Pag tinatanong seaman Pero hindi naman seaman. Ganon, may mga taong nakapagsisinungaling Yung para lamang siya wag mapahiya, di ba? O ganon. Para wag lamang siyang lumabas na kaaba-aba, kabababaan, ganon. Kaya magsisinungaling siya. Ang trabaho niya, engineer ako, seaman ako, o ganon. Huwag po ganun kailangan kasi kalooban ng Diablo po yung magsinungaling. Sabihin na lang natin, confidential, secret, di ba? O hindi pa tayo nagsinungaling. Ganun po. Yun po yung kalooban ng Diyos na hindi magsinungaling. Ito po, maiksi lang po itong ituturo ko sa inyo kasi marami po no? Marami pa sana. Yung alang, ito po yung huling verse na babasahin ko sa inyo, no? Yung kalooban ng Diyos, yung maglihim lang, hindi siya nagsisinungaling. Ito po sa sa Kawikaan 25:2. Ito po sa Kawikaan 25:2. Kalwalatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ayun kalwalatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yung hindi magsinungaling, at saka naglilihim lang siya, ganun. Kasi may mga tao nga, magsisinungaling para wag lamang siyang mapahiya, di ba? O, ganun. Pero tayo po, gagawin natin, nililihim na lang natin para hindi tayo, kasi may mga bagay na tinatanong ka, mapapahiya ka, di ba? O parang lalabas kang kaaba-aba. O, ganun po. Kaya maglilihim na lang po tayo kaysa yung maggambog tayo, tapos magsinungaling. Kasi yung kalooban ng Diablo po yun, yung magsinungaling ka, yung maglihim na lang po tayo. Ito, basahin ko sa inyong muli, no? Sa Kawikaan 25:2. Kalwalatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay, ngunit kalwalatian ng mga hari ay mag-usisa ng isang bagay. Kalwalatian ng Diyos yung maglihim ng isang bagay. Yun po yung kalooban ng Diyos, yung naglilihim lang. Hindi siya nagsisinungaling. Yun po kalooban niya, hindi nagsisinungaling. Ang technique ng Diyos, yung maglihim lang. Di ba? Hindi pa tayo nagsinungaling, di ba? Ganun po yung maganda sa tao. Naglilihim lang, hindi nagsisinungaling. Totoo ka, lumalakad ka sa katotohanan. Basahin ko po sa inyo muli rito, no? Sa Kawikaan 25:2. Kalwalatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Kalwalatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Yun po, magsisikreto lang po tayo. Sabihin natin, secret, confidential. Hindi pa tayo nagsisinungaling. Kasi may kakilala nga ako, no? Kamag-anak ko pa
Sabi niya, seaman siya, seaman eh. Yung pala, seaman luloko lang. Nakakapagsinungaling pa siya, o gano'n. Kaya iwasan natin po yun. Kaya magsi-secret na lang tayo, o kaya confidential. Gaya ng ginagawa ng Diyos, o ng Ama, ng Panginoong Yesus. Ganun po, God bless po. Sana naiintindihan nyo yung kalooban ng Diyos para makasunod po tayo sa kanyang kalooban. Hindi po sa kalooban ng diablo na nagsisinungaling, di ba po? O God bless po, ingat po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless, ingat.